ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Isang mainit hong hapon ng Huwebes. Kasing init-init ng, wag naman iinit ang ulo. Ay, diba? wala ka nang lakas para gawin ng kung anumang bagay. Pati pag init ng ulo, wag mo na rin gawin. Huwag sasabayan ng init ng ulo ang Correct. init ng panahon. Tama. Sabayan po natin ng init ng pagmamahal sa kapwa. At init ang pagtanggap sa ating programa. Yun! Salamat to sa inyong mainit na pagtanggap sa ating programa. Mayroon sila kay Mayor Deo Macalma. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! RH Break Time! Sa ating pong headline sa programang Break Time, bad news! Mas madalas na yellow at red alerts dahil po sa manipis na power supply. Asahan daw po sa mga susunod na linggo ayon sa Department of Energy o DOE. Rotating brownouts dahil sa kulang na power supply, hindi maiiwasan. Isang senador humirit ng madalas na cloud seeding. 38 lugar dumadanas ngayon ng sobrang init o heat index. Pinakamainit ho sa Sangley Point, Cavite sa 47 degrees Celsius. Kongreso muling kinalampag ng mga obrero, isinusulong ang 150 pesos across the board wage increase. RH Break Time! Halos 13 milyong pamilyang Pinoy naniniwalang sila Ay! mahirap. Oh. 64% dito ay mula dyan sa Kabisayaan. Ayon po yan sa SWS survey. Fake? Fake! Fake. Fake ka? Ay, hindi. Fake. Hindi. Ano yung fake? Fake audio ng boses ni Pangulong BBM na nag-uutos na gumanti sa China kung kinakailangan ginamitan ng AI. Hala. Suspect sa likod nito, Wow. hinahunting na ng NBI. Yan ang negative sa artificial intelligence. Yo. Pwedeng gamitin ng Masasamang loob. ng mga kriminal. Yeah. Tapos gagayahin yung boses mo, Miss Thea. Boses mo, mukha mo. Oo, di ba? Nakakapang-racket na sila, gamit nga lang mukha mo, sira ka. Naalala ko yung panahon nun, yung Max Headroom, ano ba yun? Naalala mo ba yun? Ano yun? Hindi na Bata pa po kasi ako eh. Para siyang AI ang dating eh. Okay. Ah. Movie? Hindi, ano siya, parang show lang sa TV. Black and white pa kasing TV noon, sorry naman. Okay. Hindi mo natin inabutan yung black and white eh. Tinutok pa ata yung mga TV niya. Yung di ganun pa yun. Oh. Dipit. Tapos yung de-ante ng mahaba. Di antena, ginaganon pa yung antena eh. Samantala naman, ilang lugar sa Mandaluyong City nasa pool ng 12 oras na brownout. Wow! Dahil po sa kambal na sunog. 3 mountaineer kalaboso ng huli sa aktong pababa matapos umakyat. Talaga? Oh, Sa sa pababa. Bulkang Mayon sa Alba. Nung Nayari pababa na sila nayari. Nahuli sila. Kayo, umakyat kayo. Sasalubungin namin kayo. Yun. Huli. Oh, Jesus. Huli at Ayan. kulong? Kulong ba ito? Multa. Multa. I think tigli 5,000. Bigat. Isang swimmer, nilangoy. Nilangoy ang higit 27 kilometrong karagatan mula Sorsogon hanggang Albay sa loob ng 9 na oras. Kakapagod. Kaya Naisip mo ko pa yan? lang napapagod na ako. Oo, di ba? Wow. 30 minutes nga pagod na ako. Actually, brinake daw pala niya yung kanyang sariling record. Oo. Kasi dati 11 kilometers lang, ngayon 27 kilometers na yung kanyang nilangoy. Wow.
May sa isda ba ito? May lahi ba itong Aquaman? May hasang? May hasang ba siya dito sa gilid? Programang Damdaming Bayan ng Uy! DZRH ginawaran ng Wow. Coast Guard Public Affairs Service Award 2024. Iyon, congratulations la kay Mayor Deo Macalma and Miss Elaine Apit. Yes, Yun. Sister El. Yes, sa kabuuan ng DZRH. Yes. And of course, nagpapasalamat tayo sa Philippine Coast Guard. Yun, salamat po, sir. Thank you sa inyong pagkilala. Thank you po. RH Break Time. Ito na po tayo sa detalye ng ating mga balita sa programang Break Time. Muli pong isinailalim sa Yellow Alert ang Luzon at Visayas Grid dahil po sa manipis supply na kuryente. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, nasa 19 na planta ang nag-forced outage habang isang planta ang nag-ooperate sa mas mababang kapasidad sa Luzon Grid. Nagsimula ho ang yellow alert status 1:00 ho ng hapon. Tatagal po yan ng hanggang 5:00 mamaya at magpapatuloy ng 7 p.m. to 11 p.m. Samantala, 24 pang planta naman ang offline sa Visayas Grid at 12 lamang ang nag-ooperate sa mas mababang kapasidad. Inilalabas nga po ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin para matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Ang init! Apo.apo! Nakapanglalagkit! Yun! Pero asahan na ang mas madalas na pagtataas sa yellow at red alert ng mga grid sa mga susunod pang linggo. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara, nakadepende ang alert status sa mga planta na maaaring mag-red alert status kung sakaling magkaroon ng unscheduled outages. Dagdag pa, opisyal nakikita nila na tatagal hanggang kalagitnaan ng Mayo ang pagtataas sa yellow alerts at red alerts sa ilang mga lugar. Sinabi naman ni Energy Secretary Rafael Lotilla na nananatiling hamon sa kanila ang El Nino phenomenon kung saan maraming sektor na ang apektado dahilan para magdeklara ng state of calamity ang maraming local government units. RH Break Time. Nagbabala naman si Senador Sherwin Gatchalian na posibleng magpatupad ng rotating brownouts kung magpapatuloy ang kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa. Ito po ay bunsod ng sunod-sunod na pagsasailalim ho ng Luzon at Visayas Grid sa red at yellow alerts. Iminungkay naman ng senador na magsagawa ng cloud seeding operation para ho magkaroon ng sapat na tubig ang ating mga dam, pati na mga drum. Kasama na mga drum, pati mga dam. Ayon po kay Gatchalian, malaki ang papel ng hydroelectric power plants. Baliktarin ko lang. Malaki ang papel ng hydroelectric dams para mag-supply sa mga hydroelectric power plants. Yun. Para ho matiyak ang supply ng kuryente sa ating bansa. Kaya lang problema kasi rito, Miss Thea, kapag wala talagang ulan. Wala. Awan. Pero kahapon may mga ilang lugar na super inulan. lakas ng Oo ulan. Nga. Ano ba yun? Kanya nga tati, kahit na nga sa ulan. Ay sus, pag-asa, mayroon ba kayo masasabi doon? Nag-cloud seeding ba tayo kahapon? Baka may kinasal. Natikbalan sa... may mga ganun mga, diba? mga paniniwala. Talaga naman. Pero posibleng pumalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa bahagi ng Cavite. Ayon sa Pag-asa, ito ang pinakamataas na heat index forecast sa buong bansa ngayong araw. Samantala, aabot naman sa 43 hanggang 45 degrees Celsius ang init factor sa Metro Manila. Gayon din, makararanas ng danger level na heat index ang Central Luzon, ilang bahagi ng Southern Luzon, maging ang Mimaropa at Bicol Region. Mamaya malalaman natin yung buong listahan. Ang dami kasi ngayon.
Oo, dumadami na. Kasi kahapon, nasa 39 yung mga 39? 39 places o areas ang tinamaan ng nasa danger zone. Danger heat index Yes, na tawag yes, heat na yun. index. Oo, ano oo, nga. oo. Ngayon, nasa 38 Wow, nabawasan na isa. ang forecast ng pag-asa. So mamaya Okay. malalaman natin. Maka-confirm kung 38 ba, 39 o Yan, mga mas 5 maliit o'clock pa. ngayong hapon, malalaman natin yung buong listahan uli. Mm. Ang binabanggit nga, itong Sangley Point ang matindi ang tama, no? Nasa 47. Grabe. Kahapon kasi 48 yan eh. Ay, dahil may onting pag-ulan, Ano? siguro kaya medyo nabawasan? Hindi, Ganun ba yun? ewan ko lang kung gano'n. Pero Lumamig-lamig ng bahagya ang lupa. Grabe init, 48, tapos ngayon Grabe 47. Oo. Wow! Sabi nga ng iba, parang hindi lang ganun daw yung kanilang nararamdaman. Baka nasa 50 na. Baka oras na talaga. Diyos mio. Oras na talaga, Lakay Na, Ray. ano? Diligan ang tigang na lupa. Ayun. Yeah. Mataling haga ko yung Miskaya. May punong-puno ka ng bugtong-bugtong. Bugtong-bugtong tayo today. Bugtong-bugtong. Hoy, babalik pa rin po sa ating mga balita sa programang Break Time. RH Break Time. Abay, dahil po sa matinding init po ng panahon. Abay, syempre, bawas sa produksyon ng mga farm, mga agricultural products, ano ha? Lalo na ng sibuyas. Natuyo ba mga sibuyas? Abay, tigang. Hindi malang na pickles? Binabanggit mo, Tigang. ang Tigang lupa. na lupa. Wow, ito yung sa may Occidental Mindoro. Di ba nandyan kahapon siya, no? Si Pangulong BBM. Nabulaga siya. Wow! Bitak-bitak yung lupa. Oo. Nakakita ka na ba noon? Bitak-bitak na lupa. Oo. Yes. Sa amin, Jay, ayan, may Jekwa, Jay La Union. Abay, unag, malalalim yung bitak. Ang alam ko nga, kapag bitak-bitak lupa, tinataniman mais, tama ba? O mali Hindi ako? na rin Hindi kaya eh. Sobrang lalim ng bitak. Oh. Alam So, mo dapat yung- medyo bitak lang. Yung okay lang yun, pero ito bitak-bitak. Bitak Wow. na, parang nawakwak pa. Nawakwak. Grabe. Nawakwak na yung lupa sa Oo. sobrang tuyo. Ay, naku, Sobrang talagang pagkatigang. Walang danom, walang tubig, ano ha. Kaya ingat po tayo na po sa mga probinsya, no ha. Bay, alam mo diyan naman ang gagana yung yung balon. Ay, alam mo, namimiss ko yan. Oo, Lumaki ako, yung yung balon. probinsya namin sa Ilocos, balon yung pinagkukunan namin. Oo. Kahit ng drinking water. Yes, Kaso, oo. syempre, alam mo na, technology. Oo. Nung nagkaroon na ng deep well na. Hindi na halos binapansin. Oo. Dinedman na si balon. Pero mas Oo. gusto ko yung hindi ko alam ha, baka mali ako, pero sa pagkakaalala ko, mas masarap yung tubig galing sa balon kaysa sa deep well. Oo. No? Oo. Tama ba ako? Oo. Bakit kaya? Namis. Oo. Tas malamig. Para siyang spring. Oo, malamig siya. Diba? Sayang. Gusto ko yung balon. Yun namang deep well kasi tubo yun na ibinabaon Ibinaon sa lang lupa. sa lupa. Oo. So, ano mas Although malalim? halos- Deep well halos o pareho rin balon? naman. No, yung, pero ito ginamitan ng tubo. Oo. Pero mas malalim naman ng noon. Mas malalim. Oo. Pero mas masarap yung tubig balon. Ay, syempre naman. No? No? Kesa tubig poso. Yan. Kaya lang, sa init ng panahon, baka wala nang tubig yung Wala ka balon. nang makuhang tubig, no? Tuyot Diyos din. mio. Samantala naman, heto, abay kinakalampag na naman po ang Kongreso ng ating mga manggagawa. Hinihirit pa rin ho nila ang 150 pesos na pagtaas across the board. 150 daw. 150. 150. Across the board ng wage hike. Ha? Talaga naman dahil sa hirap no ng buhay ngayon, masyado mataas ang presyo ng mga bilihin, ang presyo ng petrolyo tuloy-tuloy sa pagtaas. Ay, oo, totoo. No. Isa pa, Miss Thea, Ano? naniniwala ka ba? Saan? 13 o almost 13 million na pamilyang Pinoy ang naniniwalang sila ay mga mahihirap. Oh. Naku naman At marami pala rito sa Visayas. Ha? Visayas. 64%. So, pakiramdam ng ating mga kababayan sa Visayas, 64% ng mga kababayan natin na nasa Visayas ay sila'y mahirap. 64% Bakit? nung kabuuan nung Oo. almost 13 million Oo. ay sa Visayas. Bakit kaya? Ayun lang. Ano kayong Siguro, factors? halos Bakit nila walang naisip trabaho, na purdoy? diba? Sa Metro Manila, nasa 33%. So ibig sabihin, Marami ba umuunlad can dito? afford. Oo. Can afford na iisipin bumili nila, ng can mamahaling afford. cellphone? Oo, naka-cellphone, tapos nakakapaglabas ng bagong unit ng sasakyan. Oh, diba? Wow. Oo, nakakapagpa-diesel, Kaya nakakapagpagas. Huwag Baka, niyong sisihin ng ang
bike lane kung masikip ang kalsada. Dami ho ng mga sasakyan. Sasakyan, no? Dami nakapaglabas Ang ng dami brand ho new na talaga. sasakyan. Naku naman heto na. Ingat po tayo sa AI. Ikaw ba sumubok na nun sa mga AI na app? AI app. Chat GPT lang. Talaga? AI na ba yun? Diba? Kasi Yung ba yung it can create yung ba yung nakikita na. yung edad mo after 20 years? Ay, hindi. Hindi yun. Yung gusto Wala mo lang yung mga grammar, ganyan. Mayroon lang akong gustong isulat. di ba may mga AI ngayon ganun yung yung mukha mo, yung boses mukha mo after 20 years. Ay, yung mga ganyan. Hindi. O kaya yung mukha mo noong Ano kaya may tsura ko kapag 20 years ago. 20 years ago. Talaga naman Hindi ko na kailangan yung AI. Marami naman akong picture. Correct ka dyan. Ilang lugar po sa Mandaluyong abay nasa pulho ng 12 oras na brown out. Dahil? Hindi dahil sa manipis ang supply ng kuryente. Kundi nagkaroon po ng kambal na sunog. Abay kaya pala... Saan lugar yan sa Mandaluyong? Sa may Hulu ba yun? Hoy, sa Hulu. Sa may Pantal yun? Naku, medyo... Ano nga yan? Thickly populated. Oo, siksikan din ng mga mga bahay, mga highball Tatlong mountaineer na sana akala nila makakapuslit sila. Kanya nila enjoy, happy. Wow, ang sarap pala umakyat sa sa Bulkang Mayon, yung pagbaba nyo, yun. Pwedeng umakyat. Hindi nga Good luck na lang paano makababa nang hindi ka nahuhuli. Yun nga bawal. Bawal kasi. Sabi ni Gobernador talaga naman. Bakit sila umakyat? Wala. Sa sightseeing siguro. Gusto nila makita yung crater ng Bulkang Mayon. Dangerous yun, Oo. Perfect cone yan, di ba? Oo. So, narating nila yung pinakatuktok sa Kaya? yung pinakamatulis. Ang init nun kung inabot nila yung pinakatuktok. Kasi di ba active? Abot daw ang langit. Ano? Tatlo sila? Tatlo sila. Okay. Isa hong swimmer. Bicolano kaya? Sigurong Bicolano to. Abay, na-break niya ang kanyang record. Lumangoy ng 9 na oras. At 27 kilometers yung kanyang nalangoy in 9 hours. Wow. Tuloy-tuloy. Yan. Parang tuloy-tuloy sa pagbabalita. Yan. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama hindi natin tayo. nasamahan mag-isa siya. Oo nga, hindi nawala yung sama-sama tayo Mag-isa niyan nilangoy. Programang Damdaming Bayan, Miss Thea ng DZRH. Congrats! Congratulations! Ginawaran po ng Coast Guard Public Affairs Service Award 2024. RH Break Time. Miss Thea, oras. Ganap ng alas 4:28. RH Break Time. Ayoho ba'y nag-break time na? Yun. Nagkakapak ka pa ba kapag break Yes. time? Kasi hindi kompleto ang... Hindi kompleto yung pagkatao mo nang walang pagkatao kape. ko nang walang Ako sa umaga lang. Pero sa hapon, pwedeng meron, pwedeng hindi na. talaga. Gusto ko malamig. Ako hanggang gabi pwedeng magkape. Talaga. Basta... Ako gusto ko rin magkape pala. Yeah. Magkapera. Magkapera. Uy, kailangan natin yun. Oo. Talaga. Ayan, walang pinipiling oras yung pagkakape ko na yan. Yes. Yung pangangailangan ko sa kape na yan. Anytime. Kahit natutulog ka, kailangan magkape. Oo, pagkapera. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Thea Pecha Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama Sama-sama tayo, Pilipino. RH Break Time. Aba, ating alamin, Miss Thea, ang sitwasyon ng ating mga dam. Ngayong mainit ang panahon, kulang sa ulan. Pero may nakita ako dun sa isang post ba yun? Parang mayroon daw nakitang bitak. Hindi yung nagkapitak-pitak yung lupa. Kundi? Hindi, may parang pitak-pitak yung lupa dun sa isang part daw ng Angat Dam. Hindi yung mismong dam ang may bitak. Sa paligid? Yung paligid Okay. siguro. Ating alamin sa Hydrology Division ng Pag-asa, si Sir Jason Bausa. Sir Jason, magandang hapon po sa inyo. Welcome sa programang Break Time with Ray and Miss Thea. Magandang hapon. Magandang hapon rin po. Kumusta na po ang ating mga dam ngayon, Sir Jason? Ito pong Angat Dam as of 8 a.m. today ay nasa 190.07. Bumaba po siya ng 0.47 yung 24-hour deviation.
Ito pong Ipo ay 99.66. Ito pong Lamesa, 75.47. Ito pong Amboklaw, same as yesterday, 740. Ito pong Binga, 566.1. Tumaas po ng 0.1. Ito pong San Roque, 230.14. Bumaba po ng 0.31. Ito pong Pantabangan ay 173.4. Same as yesterday. Ito pong Magat, 177.51. Tumaas po ng 0.02. Ito pong Kaliraya ay 286.72. Bumaba po ng 0.22. Ayun lang po. Ayun. Yung may report na may part daw nung Angat Dam Basin nang natuyot na sa tubig. Tapos parang may bitak-bitak na yung lupa. Ha? As of now po, mataas pa po yung Angat sa low water level kasi 180 po, may 10.07 pa po siyang bago mag low water level po. Kaya hindi pa po siya ganun kababa. Ayun. So meaning may mga tubig pa. Oo, hindi siya tigang. Hindi siya tigang. Opo, hindi pa po ganun. Ayun. So ano ho yung mga lumabas kaya sa social media? Oo. Na sinabi may part daw nung Angat Dam Basin ang tuyot na at parang may bitak na yung lupa. Siguro yung mga lupa sa gilid-gilid niya kasi may sa mga area po gilid. na Sa parang gilid-gilid. elevated. Yun yung parang sumasalo sa kanya, baka yung mga gilid-gilid po. Ayun. So hindi po may iwasan yun, Sir Jason, no? Opo, kasi mainit talaga. Maski sa bahay, napakainit. Oo. Pero di naman siguro delikado yan. Na guguho yung gilid. May nag-aano naman po doon. May nag-monitor sa mga dam operators po. Ayun. So walang dapat pangamba. Oo. Ika pa ating mga kababayan. Oo po, may may-maintain po. Meron. Ayun. Pero sa mga dam ho natin, binabanggit yung mga sukat. Ano ito? Ano ang trend ho nito? Pababa ho ba talaga? Pabawas ng pabawas yung tubig? Normal po yan every year. Basta nasa April talagang constant yung pagba dahil sa summer po. Pero matanong ko na lang, wala pong naitulong yung mga pag-ulan kahapon na naranasan natin? Patuloy pa rin po yung pagbaba sa Angat. Wala pong Walang ambag yung ulan. Walang ambag yung ulan. Parang nalusaw lang. effect. Nahinit lang ng lupa. Inabsorb lang ng lupa, sabi niya. Wali. Ano kayo, hilo? Oo. Gusto ko pala malaman, sorry Sir Jason, Lakay RS. Ano po yung dahilan? Bakit may mga lugar na sobrang lalakas talaga ng pagbuhos ng ulan? Tapos makikita mo naman yung mga nakapaligid na lugar. Wala ang naman. init, pakainit, tuyot. Oo. Dahil po yung mga rain clouds na katulad dito sa tumaas. Dito po sa Magat may pagtaas na 0.02. May naranasan konting pag-ulan. May tinamaan pala rin kahit paano, no? Opo, dito po sa Binga 0.1. Ibig sabihin po may mga naranasan po sila mga pag-ulan kaya po. Ay buti naman kahit paano meron palang mga bumabagsak din na ulan sa mga dam. Ayun. Natilamsikan. Hindi nga sapat pero kahit paano nadadagdagan, no? Oo. Pero Sir Jason, wala ba kayong nakikitang senaryo in the next few weeks na baka lumala pa yung sitwasyon na talagang maubusan ng tubig yung mga dam? Hindi pa naman po. Kung sa Angat po may 10 bago mag low water level. 10.07. Malayo pa. Hindi mo maubos na ilang araw lang yun. Ito pong Angat, ito po yung tumutuloy sa Lamesa, Lamesa Dam? Ito po yung nagsusupply sa atin sa tubig sa Metro Manila. Yes, ayun. So Angat sapat Dam po ang ating supply ng tubig dito sa Metro Manila, sir? As of now po, may 10.07 po. So walang dapat ipangamba, Sir Jason. May malaking tulong po yung pagtitipid para Yun sana isusunod kong tanong Kung kailan napakasarap magtampisaw, Sir Jason Bausan ng Pag-asa. Kung kailan napakasarap magtampisaw, Lakay Ray. Tsaka naman tayo kailangan magtipid. Siyempre, kailangan kasi baka naman maubusan tayo. Saka hindi pa tapos yung summer season kaya kailangan bago may matira pa bago mag June.
Hanggang kailan po tayo magtitiis, Sir Jason, na wisik-wisik muna? Normal po kasi pag sa Angat po ang Oh. end of June bago mag to July. Yun po yung normal na nag-change. Nag-record na yung nagdadagdag na ng tubig. Oo. Kaya may ilang buwan po kailangan po akong magtipid. Yun. Alright, so Sir Jason, ako maraming salamat po sir kahit paano. Ano, at yung pala, may mga lugar din pala na talagang kahit paano binabagsakan din ng ulan. Siguro iba yung panalangin pa rin ho. Ano? Saka siguro naman ang pag-asa may cloud seeding din, Sir Jason, di ba? Hindi po sa amin yung naka po sa DA ata. Yung sa Agriculture Department. Tapos ito in coordination with the Philippine Air Force. Opo. Ay, matanong ko lang, curious lang din po ako just to feed my curiosity, Sir Jason. For year to date po, mas mabilis po ba ang pagbawas ng tubig ngayong taon compared sa mga nakaraan? Nung dito pong sa Angat Dam, yung pinaka malaking binaba po yung 2010. At saka itong 20 bumaba siya ng below 160. 2010. Ngayon po, nasa yung time nung 2010, ang water level niya po nung time na yun, nasa 170 na. 179 na. Yun po yung laki ng diferensya. Below normal na yun. 190 tayo ngayon eh. Kaya, ayun. Po. So okay pa tayo talaga. Basta magtipid tayo. 2010, parang 20. Alright. Sir Jason, maraming salamat po, sir. Thank you po. Opo. Salamat po. Mabuhay po kayo dyan sa Hydrology Division ng Pag-asa Weather Bureau. Oo. Hindi dahil mas maganda yung mga dams, katayuan ng mga dams natin ngayon lalo sa Angat. Ayun. Tipid tayo. Tipid pa rin. Gayaan nyo kami sa probinsya. Anong ginagawa? 2-in-1 kapag maligo. Kawawa naman yung nasa ibaba na naman ang batalan. Sasabihin mo na naman, ang dumi-dumi. Hindi, naman yung salita naman. Bukas Ayoko! Ikaw naman bukas sa taas. Magpupunas na lang ako kaysa saluhin ko yung pinaglibagan mo. Next day, ikaw naman sa taas ha? Ako naman sa baba. Hindi na rin. Magpupunas na lang. Break time! Tayo dumako muna, Miss Thea, sa ating mga report. Nakabahan ako sa suggestion mo Yan, 2-in-1. Ay, okay yan. Hindi mo matipid yun. Pwede ko pang i-forgo na. Tipid pa sa sabon. Tipid pa sa shampoo. Di na. Magwiwisik na lang ako, magpupunas na lang ako. Kaya sasaluhin ko yung pinagiguan mo. Oo. Atin mo nang alamin ng update mula sa Malacanang, Pastor Kibuloy. Nasa Pilipinas pa rin daw po yan ayon po mismo sa DOJ. Ating alamin sa report, the RH14, Let Narciso. Miss Let. Pray Miss Thea, nasa bansa pa rin si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang sinabi ni DOJ Assistant Secretary Nico Clavano sa press briefing sa Malacanang batay daw sa kanilang impormasyon. Ayon kay Clavano, patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad si Kibuloy na may 2 warrants of arrest para sa mga kasong child abuse at qualified trafficking. Kaugnay nito sinabi ng opisyal na napag-uusapan na ang tungkol sa whole departure order. Naghain na niya ang prosekusyon ng mosyon para sa pagpapalabas ng HDO laban kay Kibuloy, bagay na normal sa prosesong legal lalo na kung flight risk ang akusado. Pakinggan natin si Assistant Secretary Clavano. These are normal legal processes that the prosecutors are very used to. So once you have a respondent or an accused that is a flight risk, especially given the resources that this person has, then the prosecutors are very diligent in making sure that that doesn't happen. No, that the accused is able to leave the country without actually facing the allegations in the proper forum. Si Assistant Secretary Nico Clavano, tagapagsalita ng DOJ. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth. Samantala, pagpapakawala ng US Tomahawk missile sa ongoing Balikatan military exercises, pinaiimbestigahan sa Kamara. Bakit? Bawal ba yun? RH12, Milky Reganan man ang Milky.
Rhea at Ray, iginiit ng Makabayan Block ang transparency sa ginaganap na RPUS Balikatan exercises. South Resolution 1688 ni na Representatives Franz Castro ng ACT Teachers Party List, Arlene Brosas ng Gabriela at Raul Manuel ng Kabataan Party List, igreat na imbestigahan ang umunoy pagpapakawala ng US Tomahawk missile sa ongoing Balikatan military exercises. Gustong malaman ng Makabayan Block kung ang US Tomahawk missiles ay pinakawalan mula sa ating karagatan. Kitikaso, kailangan ng transparency sa ongoing RPUS Balikatan exercises dahil hindi anya natin alam kung nuclear warheads na ang nakalagay sa mga Tomahawk na paglabag sa ating saligang batas. Sa posisyon ng Makabayan Block, ang pagpapakawala ng mga Tomahawk missile ay hindi lamang panganib sa buhay ng mga Pilipino, kundi ginagamit umano ang Pilipinas bilang pawn o sangkalan sa agenda ng Amerika sa Indo-Pacific region. Dagdag pa ni Castro, kailangan ng transparency sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites para matiyak ng kanilang mga equipment, supplies at materials ay hindi nagtataglay ng mga conventional at nuclear warheads na bawal sa ating saligang batas. Ipapatawag ba nila, Marimills, ang US Embassy? Wala pa, dahil kakafile Wala pa pa. lang, Ray, Ah, yung kakafile pa resolusyon lang. ng Makabayan Block. Oo. Gusto nila ng transparency dito sa ongoing Balikatan Tama naman yun. Pero ako, I presume wala namang nuclear warhead yun. Kasi kapag may Baka, nuclear oo. warhead yun, delikado na. Oo, tsaka practice lang tayo. Saka delikado tayo. At definitely hindi naman papayagan ng mga Oo, armed di ba? forces of the Philippines. Pero siyempre, Oo. tama rin naman yun. Dapat maging transparent. Para naman... Ino-audit lang naman, tinitingnan kung para tama. naman hindi, kasi hindi tayo mapalagay kapag may nuclear warhead na yun. Oo naman. Oo, dapat daw Oo. transparency Yes. sa ongoing Balikatan exercises. Yun lang naman ang gusto Tama. ng Makabayan Block. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Marimilks, Milky Rigunaan. Samantala, heto, meron daw pong ipinatupad na minor reshuffle sa hanay ho ng high-ranking officials ng Philippine National Police. Sino-sino kaya naapektuhan ng pagbalasang yan? Ating alamin sa report ni RH5, Val Gonzalez. Val. Ray, halos isang buwan matapos may talaga bilang pinuno ng pambansang pulisya ay nagpatupad ng pagbalasa si PNP Chief Police General Romel Marbil sa General Order na inilabas ng PNP Directorate for Personnel and Records Management o DPRM. Inalis sa pwesto ang direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group na si Police Brigadier General Sidney Hernia. Sa DPRM inilipat si Brigadier General Hernia kapalit ng kasalukuyang officer in charge na si Police Brigadier General Matthew Bakay. Ngayong araw epektibo ang inilabas na kautusan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, blended learning nationwide. Ngayong mainit ang panahon, hindi aprobado sa mga magulang. Ayon yan kay Senator Win Gatchalian. Bakit? Idetalye mo RH28, Raymond Dagpaas. Raymond. Ray, mahirap ipatupad sa buong bansa ang blended learning bilang tugon sa sobrang init ng panahon. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, siyang chairman ng Senate Committee on Basic Education, maraming magulang ang hindi pabor sa blended learning dahil sa kanilang tingin ay hindi natututo ang mga bata dahil ang mga magulang din naman ang sumasagot sa kanilang worksheets. Sabi ni Gatchalian, mas pabor pa rin ang karamihan sa face-to-face classes, lalo na sa mga lugar na mas maganda ang sitwasyon ng kanilang klima. Maaari lamang ipatupad ang blended learning sa mga lugar na sobrang init ng panahon. Sa katunayan, sa ngayon na ilang mga local government units na ang nagsuspindi ng klase. Tingin ni Gatchalian, paikliin ang transition period upang makabalik na tayo sa dating school calendar na ang opening ay June at nagtatapos sa buwan ng Marso. Kasunod dito ng babala ng mga eksperto na ang naranasan nating init ng panahon ay siyang new normal sa tuwing panahon ng summer. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Siya, no? Marami akong kausap na magulang na hindi sila masyadong sang-ayon sa yung online or blended learning dahil sabi nila na yung bata hindi natututo at pangalawa, yung mga magulang lang na sumasagot ng mga textbooks nila or workbooks nila. So, preferred pa rin na magulang natin mag face-to-face.
Bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Datas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Break Time. Thank you, Lakay Raymond. Ito, masarap talaga magkape. Bakit? Masarap magkapera. Ayan na. Ang pinakahihintay mo. Kung gusto ninyong magkape tayo, magkakapera tayo. Pwede kayong tumawag sa telepono bilang 0998-564-90... 568 9094. Masalamin na ako. 568-9094. Pakiulit nga, Miss Dea. 0998-568-9094. Yun. Ang tanong, anong himpilan ng radyo ang at telebisyon sa buong Pilipinas ang kauna-unahan na nagse-celebrate ayo ng nalito ako dun. Nagdiriwang ho ng 85th anniversary ngayong taon. Yan. Ang dali-dali, DZRH yun eh. Talaga? Oo. Hindi mo alam? Sure na! Tawag na! Tawag na ho kayo sa 0998-568-9094. Pilipinas ang oras, 7 minutes bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Break Time. Eto na, Miss Thea, may winner na tayo. Hello! Tawagin na natin. Hello po! Ano pong pangalan nila? Magandang hapon. Hello po. Hello po. Magandang hapon po. Aimee Mateo po. Ano po? Hello po. Aimee Mateo po. Ma'am Aimee, ano po ang inyong katugunan sa aming katanungan? DZRH po. Nako, wag niyo po munang ibababa ang telepono. Hihingin po ni Alia Ikatlo ang inyong mga detalye. Pero tagasan po kayo, Tagasan Ma'am Aimee? si Ma'am Eileen. Taga Binangonan, Rizal po. Ang bilis pumindot ng mga taga Binangonan, Rizal. Kamusta po ang panahon dyan? Mainit? Mainit, sobrang init, grabing init. Mainit po. Ayun. Pero gusto magkape. Gusto nyo magkape, no? Kahit mainit. Opo, pwede rin po. Lalo na ngayon, gusto nyo magkapera. Pera. Magkapera. Ayan. Congratulations! Thank you po. Pera. Salamat po. Ingat po tayo palagi, ma'am. Inom na maraming tubig. Yun. RH Break Time. Ganun lang kadaling magkape. Ganun, oh, di ba? Ano lang, konting daldal lang. Oo. May kape na. Ayan. May kapera na. Di ba? Bumaba daw po ang produksyon ng sibuyas sa Occidental Mindoro gawa ng matinding init ng panahon. Paliwanag po ni Engineer Alrisa Zubiri, Provincial Agriculturist ng Occidental Mindoro, apektado ng kanilang ani ng umiiral na El Nino. Ayon po kay Zubiri, dahil nga po sa matinding init, nakadagdag pa ng sira sa pananim ng mga magsasaka ang mga harabas. Marami po ang apektado sa amin. Actually po, ang area ng production namin, ang volume po namin ay bumaba. Meron lang pong inabot ng 8 metric ton, may 5, ganun po. So bumaba po yung average. Drastic yung pagbaba. Yes po, at dahil po sa El Nino ay natuyot, marami po natuyutan, marami din po ang nasiraan dahil sa sira po ng mga harabas, ano po. Sa iba pang balita, muling kinalampag ng ilang labor groups ang Kongreso na isabatas na ang panukalang dagdag na 150 sa daily wage, 150 pesos. Ang panawagang ito ay bahagi ng kanilang mga gawaing pagkilos sa Labor Day sa Mayo 1. Ayon sa grupong National Wage Coalition, hindi na kinakaya ng mga manggagawa ang mataas na presyo ng mga bilihin na hindi na rin akma ang kasalukuyang halaga ng sweldo. Una na nilang inihain sa Kongreso ang panukalang legislative wage hike na nakabinbin pa rin hanggang ngayon sa committee level. Bukod sa panawagang taas sahod, magsasagawa rin umano sila ng kilos protesta sa Mayo 1 upang dalhin sa kalsada ang marami pa nilang hinaing. Halos kalahati naman ng pamilyang Pinoy ang naniniwalang sila ay mahirap pa rin. Ayon po sa survey ng SWS nitong Marso, 46% ng mga Filipino families o halos 13 milyong pamilya ang nagsabi na sila ay
Dukha, pinakamataas sa listahan ng Visayas na may 64%. Sumunod po ang Mindanao na may 56%, habang 38% naman sa Luzon at 33% naman sa Metro Manila. At agad na pinaiimbestigahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation kung sino ang nagpakalat ng peking audio na tila boses si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa peking audio na ginamitan ng Artificial Intelligence o AI, tila iniutos ni Pangulong BBM sa kasundaluhan na gumamit o gumanti sa China kung kinakailangan. Ang naturang video ay kumalat sa social media platforms at agad na ipinatanggal ng Department of Information and Communications Technology o DICT matapos kumpirmahin ng Presidential Communications Office na ito ay peke. Gini Remulla, kailangang mapanagot ang mga nasa likod nito at iniutos sa NBI na kasuhan ang mga nagpakalat ng fake news. Nagpasaklolo naman po sa DOJ ang mga babaeng membro ng Grupong Akbayan kanila pong hiniling na maglabas daw po ng hold departure order laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po sa Grupong Akbayan, kinakailangan mapanagot si Kibuloy sa mga krimen kinasangkutan nito tulad po ng rape, child abuse at human trafficking. Samantala, umabot ng halos 12 oras ang kawalan ng kuryente sa ilang kalye sa Barangay Hulo at Barangka Drive sa Mandaluyong City. Ito'y matapos ang kambal na sunog sa bahagi ng Ipantalyon Street gawa ng pumutok na wire at transformer ng kuryente kagabi. Ayon sa mga otoridad, hindi naman umabot sa unang alarma ang apoy mag-aalas 11 kagabi, kaya lang ay naperwisyo ang mga residente dahil sa matinding init. Sa ngayon, naibalik na ang supply ng kuryente sa Barangay Hulo pero wala pa rin kuryente sa ilang mga residente sa Barangay Barangka Drive. Abay, hindi mo na maniningil daw pong MMDA ng 4,000 pesos dahil po sa ayaw ni Pangulong BBM. Panatili muna sa 1,000 pesos na multa sa mga may mga illegal park na mga sasakyan. Oh, illegally parked vehicles. Hindi mo na 4,000. Hindi mo na 4,000. Pero hindi naman ibig sabihin Pwede. na kayo abusado na. May 1,000 ako. Magpapark muna ako rito. Pwede ba mag-park dito? May 1,000 ako. Ang yaman. Diyos mio, wow. Kung araw-araw ko mahuhuli, magkano rin yun Pwede bang ibigay mo na lang sa mga naghihirap nating kababayan yung 1,000 pesos mo? Oo, sa mga gusto magkape. Sa mga gusto magkape. Ayan, Huwag na kayo mag-park sa mga illegal na lugar. Samantala, sa balitang showbiz, yun! Beyonce, sinorpresa ang 2-year-old Filipino fan dahil ito ay pinadalhan niya ng mga regalo. Hindi pa Pasko pero nagkakabigayan na. I-detalye mo nga ang ating balitang showbiz princess Aliyah Ikatlo IV. Lakay Ray at Vistea, ang batang ito na ata ang youngest lucky fanboy ni Beyonce. Dahil ang 2-year-old na si Tyler na anak ng sports broadcasters na si Bea Fabregas at Nico Ramos ay napansin lang naman ni Queen Beyonce at pinadalhan pa ng mga bulaklak, stuffed toy at sweet message. Nagsimula ito sa isang video na pinost sa TikTok ni Mami Bea kung saan tinatanong ni Tyler kung nasaan daw si Beyonce at kung pwede raw ba niyang makipagkita siya rito. Sabi naman ng kanyang ina, hindi niya kilala personally ang sikat na singer at sa malayo ito nakatira. Pero hirit naman ni Tyler, kaibigan niya raw kasi si Beyonce. Oo. At ayon sa kanyang ina, napapakinggan ng 2-year-old na bata ang mga kanta ni Queen Bee at napapasayaw rito. Pakinggan natin ang video ni Tyler. Who is Beyonce? Beyonce's in her house, baby. You like her songs? Can I visit Beyonce? Beyonce is my friend. Beyonce is your friend? Yeah. Believe it or not. With conviction, diba? With conviction. Oo, at ang She's my friend!
Yes! At ang sabi nga ni Mommy Bea, wala pang 24 hours mula nang i-post niya. Ang video ay nag-message sa kanya ang publicist ni Beyonce at hiningi ang kanilang detalye para padalhan nga ng regalo. Wow. May sweet note pa ito na, "To my friend Yun. Tyler, Yun, sabi I na see siya. your halo." Yun. Sikat si Beyonce sa kanyang mga kantang Halo, Single Ladies, Love on Top, at iba pa. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Yun. Listen. Yun lang. Nabitin naman ako. Ano ba naman yan? Tapos na tayo. Sa susunod, aagahan ko yung pag-listen. Sige. Ano pa? Yun lang muna. Ano ba naman yan? At nasakuha ko na yung hairstyle ni Beyonce. Di ba? Pares kaming kulot. She's also my friend. Yeah, she's Umaasa. Salamat sa matumutok po sa programang Break Time. Salamat din po sa mga gustong magkape. Yan. Yan. Tuloy-tuloy lang po ang inyong pagsuporta sa Break Time para kayo magkape. Yun! At Ra. siyempre, suporta sa DZRH Yun. para kayo magkape. Ra. Salamat sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma, niyo pong mga lingkod, sina Ray Sibayan. Thea Petro Carpuz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Pilipino para magkape. Ra. Yun. Dalang saglit ang programang Balansya. Do. Kasama sina Henry at Miss Kay. Pilipinas ang oras, 5:07 ng hapon.